Ngayon ay may isa pong mainit na balita na muling nagpapakulo dito sa mundo ni Dogecoin. Sapagkat sa loob lamang po ng 48 hours ay may napakalaking galaw na ginawa ng mga tinatawag nating whales o yung malalaking investors na may hawak ng napakaraming crypto. Sa pagkakataong ito, si Dogecoin ang kanilang pinupuntirya. Ayon po sa on-chain data ay nakapagtala ng 310 million Doge na naipon ng mga whales. Sa kasalukuyang presyo ngayon ni Dogecoin na nasa 0.22 hanggang 0.24, katumbas ito ng higit 73 million dollars. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa galaw ni Dogecoin? Posible bang may paparating na breakout o pagsabog ng kanyang presyo? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit importante ang pag-accumulate ng 310 million Doge sa loob lamang ng 48 hours. Ang pag-accumulate ng napakalaking halaga ng Doge sa napakaikling panahon lamang ay hindi isang ordinaryong pangyayari. Hindi ito ginagawa ng mga simpleng retail traders lamang. Ito po ay galaw ng mga whales, mga wallets na may hawak ng 100 million hanggang 1 billion Doge bawat isa. Ibig sabihin ay ito ay mga malalaking players sa market na may kakayahang makaapekto sa direksyon ng presyo. Ayon po sa datos ay 130 million Doge ang naipon sa loob lamang ng 24 hours. Ang natitirang bahagi po ay inipon sa mga nakalipas na araw. Kaya ang ganitong klase ng galaw ay kadalasang nangyayari kapag nasa malapit si Dogecoin sa isang critical support level. Ngayon ay saan po nagaganap ang accumulation na ito? Sa kasalukuyan ay umiikot po ang presyo ni Dogecoin sa pagitan ng 0.22 to 0.24. Ang price range na ito ay tinuturing ng mga analyst bilang key support zone. Ibig sabihin ay dito po madalas sumalo ang presyo para hindi po siya tuluyang bumagsak. Kung mapapansin natin, dito rin kumikilos ang mga whales. Ang posibleng dahilan ay may nakikitang pattern po ang mga technical analyst. Ayon po sa kanila, maaring nabubuo ang isang double bottom pattern sa presyo ni Doge. Kapag tumama ito at hindi po bumagsak sa ilalim ng presyong 0.23, maaring magbigay ito ng sinyalis ng reversal o pag-akyat muli. Ayan, may binahagi pong chart dito si Ginoong Ali. Yan, Ali charts. Ayan. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng double bottom? Ayan, ang double bottom pattern para dito kay Dogecoin. Sa mga hindi po nakakalam, ang double bottom ay isang pattern na parang letrang W. Ibig sabihin nito ay bumagsak ang presyo, sinubukan nitong umakyat, pagkatapos ay muling bumagsak pero hindi po masyadong mababa. At pagkatapos ay sisimulan na ang tuloy-tuloy na pagkangat. Kung matutuloy ito kay Doge, ang susunod na target ay ang resistance levels na 0.26 at posibleng umabot pa sa 0.31. Kapag nangyari ito ay makikita natin ang isang bullish breakout na matagal na ring hinihintay ng mga Doge supporters. Ngayon ay ano pa ba ang mga palatandaan ng long-term confidence mula sa mga whales? Yan, isa pang indikasyon na nagpapakita ng tiwala ng mga whales ay ang pagbaba ng exchange reserves. Yan, ang exchange reserves ni Dogecoin. Ibig pong sabihin ay nilalabas ng mga malalaking holders ang kanilang Doge mula sa mga centralized exchanges at nililipat po sa cold wallets. Kapag nangyari ito, madalas ay sinyalis po ito ng long-term holding. Dahil hindi po agad-agad pwedeng ibenta ang coins na nasa cold wallet, nagiging mababa ang pressure na bumagsak ang presyo dahil sa biglaang pagbenta.
Ngayon ay ano naman ang papel ng mga whales sa trend ng market ngayon? Ang mga whales ay hindi lamang po basta malalaking holder. Sila rin ang kadalasang nagsiset ng tono para sa mga retail traders. Kapag nakita po ng ibang investors na nag-a-accumulate ang mga whales, kadalasan ay sumusunod sila. Ito ang nagdudulot ng positive market sentiment na maaari pong magresulta sa mas maraming buy pressure. Dagdag pa dito ay may unti-unting pagbabalik ng interest sa mga altcoins. At syempre si Dogecoin ay isa po sa mga pinakasikat na altcoins sa market. Ngayon, ang panghuling tanong natin dito ay ano po ang mga kailangan nating bantayan na presyo. Kung tayo po ay interesado sa galaw ni Dogecoin sa mga susunod na araw, ay nakikita po natin dito ngayon ang mga presyo na dapat po nating bantayan. Una ay ang support level ay nasa pagitan po ng 0.22 hanggang 0.23. Kapag bumaba po si Doge sa ilalim nito ay maaari pong magbago ang trend. Ang pangalawa ay ang resistance level na nasa 0.26 at ang susunod ay nasa 0.31. Kapag nabasag naman ang mga ito, maaaring magtuloy-tuloy po ang pag-angat ng presyo ni Dogecoin. At pangatlo ay bantayan din natin ang volume spike. Kapag sabay na tumaas ang volume habang umaakit ang presyo, ito po ay karagdagang sinyales ng malakas na breakout. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay napakahalaga na bantayan po natin ang ganitong klaseng galaw mula sa mga whales. Hindi lang ito chismis, kundi ito ay mga datos na nagpapakita kung saan po papunta ang kumpiyansa ng malalaking kapitalista sa crypto market. Kung tayo po ay naghahanap ng oportunidad para makapasok sa market, ang ganitong klaseng whale activity ay magandang indicator na maaaring magsimula ang panibagong rally ni Dogecoin. Ngunit kailangan pa rin nating mag-ingat at magplano ng maayos. Mahalaga po ang tamang timing, tamang risk management at syempre ang updated na impormasyon. At bilang panghuli, sa totoo lang ay matagal nang inaabangan ni Doge ang panibagong sigla. At sa laki po ng galaw ng mga whales ay malinaw na may panibagong kumpiyansa na namumuo. Pero tulad ng dati, ang crypto po ay laging puno ng posibilidad. Pwede pong sumabog, pero pwedeng hindi rin. Ang pinakamalaga ay alam po natin kung saan pupunta ang galaw at hindi po tayo basta-basta napapaikutang parang chismis sa kanto. Kaya ayan, kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader o investor, ay gamitin mo po ang ganitong impormasyon bilang gabay sa iyong desisyon, hindi bilang hype. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.